Kuha ang video na ito sa isang talyer sa Banawe, Quezon City nang magpagawa ng sasakyan ang mag-asawang senior citizen na sina Nanay Vicky at Tatay Gerald. 6,000 piso lang daw ang inaasahang babayaran nila. Pero nang singilin na raw sila, umabot daw ang kanilang bayarin sa 100,000 piso. Oh no! Anyari? Ang intention lang namin noon is magpa-change oil. Pero may lumapit sa aming mga tao. Naawa naman ako kasi sabi niya wala pa raw siyang trabaho, wala raw siyang pagkain. Nag-offer siya ng visor. Pero sabi niya, wala raw sa kanya yung rain visor kundi nasa shop. Pero pagdating daw nila sa auto shop, inalok na raw sila ng iba't ibang klaseng serbisyo. Naglitawan na rin ang mga di umano'y sira ng kanilang auto. Magkano naman yan? Mura-mura yan, kaya-kaya yan. Sina Nanay Vicky at Tatay Gerald, pareho nang retired sa trabaho. Kaya naman wala na raw silang nagawa nang singilin sila ng 100,000 piso. 101,000 yung binayaran na. Nandun yung element ng parang kuyog eh. Considering na may edad na kami, talagang nabudol talaga. Masyado namin inasahan yung kabaitan ng mga tao. Nakala namin hindi sila gagawa ng gano'n. Kaya naman ang mag-asawa, ginawa na ito ng aksyon. Nireport namin kay Mayor through email and then umaksyon din yung DTI. Dahil dito, naibalik ang 70,000 pesos ni Tatay Gerald at Nanay Vicky. Nagkaroon na rin ng kasunduan sa pagitan ng mag-asawa at ng may-ari ng auto shop. To my mind, I have forgiven him. Palagpasin na yun, pero hindi na dapat maulit. Sinubukan din ng aming team na hinga ng panig ang may-ari ng auto shop. Pero tumanggi na silang magbigay ng kanilang panig. Mga kapuso, ngayong tapos na ang holiday season at kailangan na ulit mag-ipon na sinabayan pa ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, papayag ka bang mapagsamantalahan sa overpriced na singil? Handa ka bang umaksyon pag nakakita ng ganitong sitwasyon? Yan ang aalamin natin sa ating eksperimento. Overpriced kasi Sa isang tindahan gaganapin ang una nating eksena, kung saan ang ating kasabwat na tindera, aktwal na babaguhin at gagawing overpriced ang presyo ng gulay. Carrots, 250. Overpriced to. Irolyo na natin ang Good News Camera. Ma'am, gulay prutas, ma'am. Ama naman ang carrots mo, 250 per kilo. Oo, ma'am. 250 ang kilo, ma'am. Grabe naman yan, bulok pa. Sira na to eh. Ang mahal, 250. Isang babae naman ang lumapit sa tindahan. Di ba ito yung mahal sa 250 per kilo? Oo, kabibili ko lang 120. Ma'am, kahapon pa kasi yun, ma'am. Tiga mo, te. Tiga mo naman yung carrots mo sa 250, ang pangit. Eh, wala tayong magagawa, ma'am. Kayong talaga ang price niyan, ma'am. Tiga mo, te, yung 250 per kilo. Ako Nang marinig ang pagtatalo sa presyo, si ate napaatras. Una, akala ko anong klaseng gulay yun. Tinanong ko yung anong klase. Sabi na carrot. Kung sa isip ko, mahal naman. Hindi, dapat pantay-pantay din eh. Kung baga, kung ano yung presyo ng kabila, ganun na lang din ko. I-level up pa natin ang eksena. Ang ating ikalawang eksperimento? Handa ka bang tumulong kung makakakita ka ng taong nabubudol? Sa eksenang ito, may magkapatid na kunwari unang beses nakakain sa isang restaurant. Ma'am, anong order po natin, ma'am? Ang kasabot nating budolerang waitress, aalukin sila ng aalukin. Ano po yung ma-recommenda ninyo? Murang-mura lang. Ano bang gusto ninyo? Meron kaming crispy pata, ma'am. Baka gusto niyo crispy pata. Sige po, Mura sige. lang yan, ma'am. Mura lang. Okay. Kaya na po ng Baka gusto niyo hipon, ma'am. sige po. Sino mahilig niyo sa pansit, ma'am? Baka may mahilig sa pansit. May pansit din kami. Ma'am, may sabaw kami, ma'am. Baka gusto niyo sinigang. Ang dami. Hindi kaya kukulangin. Sabi naman nung order, di ba, mura lang. 5,000? Bakit ganito ate? Ayan na price namin, ma'am eh. Sabi mo kasi mura, Mura lang. Oo. Bakit ang mahal? 5,000? Bakit ang Ma'am, marami po kayong in-order. Sabi mo kasi mura lang eh. Mura nga lang kasi ang dami nyo lang in-order eh. Sinabi ko sa inyo, umuo naman kayo. Eh, syempre pinalabas namin. Nang tumindi na ang sagutan ng customer at ng waitress, si ate na kanina pa nakikinig sa pagtatalo, hindi na napigilang makialam. Wala pa akong magagawa. Dalawa lang po kami. Monday mo, dalawa, pina-order mo ng ganyan. Umuo kasi sila, ma'am. Anong kaya niyong budget? Ito okay lang po, ma'am. Bigay mo sa akin ang ano. Ito po yung ano, ma'am. Dalawa lang silang kumakain, pa-order ka na pa-order. Saan naririnig Kaya nga po, ma'am eh. Kaso nga lang umuo kasi. actually.
Umuo kasi sila, ma'am. naman sila. Kaya nga po, ma'am, umuo naman kasi sila, ma'am. Di in-order ko po. Nakita mo dalawa sila para pakainin mo ng ganyang karami. Sige, Ito kumain po. kayo. Ang maligay. Anong gusto niyo? Sige. Good news! Thank you, Kapuso, ha, sa iyong pagtulong. Kasi narinig ko siya kanina pa, very intimidating yung kanilang pag-uusap. Kawawa 2,000 lang yung pera, so kawawa naman. So napapahiya na siya eh. Sa isip ko, may pera naman ako, bilhin ko na lang. May mga tao talaga napakadali nilang maloko, napakadali nilang sumakay sa isang bagay. Maraming tao ang nagrereklamo. Yung iba naman kaya nananahimik, hindi nila alam na naloko pala sila. Later on na lang nila malalaman na naloko sila kapag nag-compare sila o may sumita sa kanila. Protektado ng batas ang karapatan ng mga consumer para sa patas na presyo ng mga bilihin. Sa Republic Act 7581 o the Price Act, ipinagbabawal ang illegal price manipulation o yung pagpapataw ng presyo lagpas sa mandated price ceiling. Ang sino mang mapatunayang lumabag dito ay maaring makulong. Kaya mga kapuso, tandaan, masama ang manlamang ng kapwa. Maging patas tayo sa bawat isa. Para ang bumalik sa atin, hindi parusa, Sige, kumain kayo. Ang maligay. Anong gusto niyo? Sige. kundi good karma.